Isang batalyon ng Sobyet ang agarang binuo sa kanilang posisyon. Naghahanda silang maglunsad ng pag-atake sa isang nayon na sinasakop ng mga Aleman sa kabilang panig ng bukirin, at binalaan ng tenyente komandante ang lahat na sa mismong pagsugod, walang sinuman ang dapat sumigaw, lalo na ang sigaw pandigma, dahil habang mas huli silang matuklasan ng mga Aleman, mas malaki ang tsansa nila para sa isang matagumpay na sorpresang pag-atake. Hindi nagtagal ay sinimulan na nila ang kanilang pagsugod, ngunit may ilang mga bagitong sundalo na kinakabahan at pilit pinapalakas ang loob na sumigaw pa rin ng "Yera" habang sila'y tumatakbo pasulong. Kaagad, umalangaw ang sigaw na iyon sa buong larangan ng labanan. Nagsimulang magpaputok ng artilyeriya ang kalaban ng walang tigil, bumubuhos ang mga bala at granada sa gitna ng mga sumusugod na sundalo habang ang mga Sobyet ay patuloy na sumusulong sa gitna ng apoy at usok na parang isang walang humpay na alon. Ang mga sigaw ng mga Sobyet ay lubusang nagpaalarma sa mga Aleman sa kabilang panig, na agad na nagtipon, nagmadaling pumasok sa kanilang mga trinchera, ikinabot ang kanilang mga machine gun, at naglunsad ng isang mabagsik na kontra-atake. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga sundalong Sobyet ang napatay o nasugatan. Napuno ang larangan ng labanan ng mga sigaw at pagsabog. Ang tunog ng putukan at artilyeriya ay hindi kailanman huminto. Hinayla ng isang instructor ang isang sundalo upang makatayo ito, ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay may sumabog na bala sa malapit, na tinanggal ang ibabang bahagi ng katawan ng sundalo. Isang bagitong sundalo na nakasaksi sa pangyayari ang napatigil sa matinding pagkabigla, bumagsak at nanatiling nakahandusay sa gitna ng larangan ng labanan. Samantala, patuloy na nagpapaputok ang mga machine gun ng mga Aleman, na may kasabay na nakakabaliw na halakhak. Isang sundalo ang bumagsak sa barbed wire, at ang mga nasa likuran niya ay tumapak sa kanyang katawan at nagpatuloy sa pagsulong. Isa pang sundalo ang kakaputol pa lamang sa kawad ng tamaan ng bala ang kanyang ulo, at siya'y napatay kaagad. Inihagis ng komandante ang isang granada patungo sa posisyon ng kalaban, at sinamantala ng kanyang mga tauhan ang sandaling iyon upang lusubin ang trinchera, nakipaglaban sa mga Aleman sa mabagsik na santukan. Pagkatapos ay pinangunahan ng komandante ang kanyang mga tropa papasok sa nayon, nakikipaglaban mula bahay hanggang bahay. Ang kanilang walang ingat na determinasyon ay nagdulot ng matinding takot sa mga Aleman, at hindi nagtagal ay marami ang nagsimulang umatras sa matinding gulat. Ang bagitong sundalo na nawala ng katinoan ay nakaupo pa rin sa lantad na lugar, nakatawang walang laman ang tingin, nang biglang tamaan ng putok ng machine gun ang isang granada na lumipad at agad na kumitil sa kanyang buhay. Sa wakas, habang umatras ang mga natalong Aleman, nasakop ng mga Sobyet ang nayon, ngunit kapalit nito ay napakalaking pinsala. Sa iisang pagsalakay na ito, mahigit kalahati ng kanilang kumpanya ang nawala. Sinimulan nilang linisin ang larangan ng labanan at iligtas ang mga sugatan. Isang batang sundalo ang nagtago sa loob ng isang trinchera. Nanginginig ng hindi mapigilan, iyon ang unang pagkakataon niyang pumatay ng isang Nazi. Isang veteranong sundalo ang naglabas ng kanyang kantina upang pakalmayan siya, ngunit nagulat siya nang makita ang isang bala na nakabaon dito. Nakatitig siya rito ng hindi makapaniwala, napagtantong kung gaano siya kalapit sa kamatayan, at nakaramdam ng pasasalamat na siya'y buhay pa. Samantala, pinag-aralan ng komandante ang mapa at natuklasan niyang ang nayon ay napapalibutan ng mga puwersang Aleman sa tatlong panig. Kapag naglunsad ng kontra-atake ang mga Aleman, ang kanilang kasalukuyang bilang ng tauhan at lakas ng putok ay hindi magtatagal upang makapagtanggol, pinaghinalaan ng komandante na may pagkakamali sa estratehiya ng mas mataas na pamunuan, kaya agad niyang iniulat ang sitwasyon sa punong himpilan at humiling ng mga dagdag na tropa at karagdagang mga sandata. Ngunit ang naging tugon ng rehimento ay utusan silang ipagpatuloy ang paghawak sa nayon ng walang anumang tulong, at humiling pa na tumulong sila sa isang kalapit na unit na aatake sa susunod na nayon. Nang marinig ang utos na ito, nagngit-ngit sa galit ang komandante ng kumpanya. Nawala na sila ng kalahati ng kanilang mga tauhan sa nakaraang pagsalakay. At ngayon, sa halip na makatanggap ng suporta, inuutusan pa silang tumulong sa pag-atake ng ibang unit. Hindi ba't para na rin niyang ipinapadala ang kanyang mga sundalo sa kamatayan? Nang makita ng komandante ng rehimento na kinukwestiyon ng komandante ng kumpanya ang utos, agad nitong dinampot ang telepono at mariing sinabi, "Wala akong pakialam kung ilan pa ang natitira mong sundalo. Kailangan ninyong hawakan ang nayon at tulungan ang ibang unit sa kanilang pagsalakay." Ito ay direktang utos mula sa mas nakatataas. Walang puwang para sa pagdududa o pagtanggi. Napuno ng kawalang magagawa ang komandante ng kumpanya, ngunit ang utos ng militar ay absolutong dapat sundin, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sa huli, 2 pangkat lamang ng machine gun ang ipinadala ng rehimento upang tumulong sa ibang mga unit sa pag-atake.
Hindi nagtagal, inilunsad ng unit na iyon ang isang mabagsik na pagsalakay sa nayong sinasakop ng mga Aleman. Nang makita ito, agad na inutusan ng komandante ng kumpanya ang mga machine gunner na magpaputok sa mga Aleman. Nalito ang mga gunner dahil sa layo ng target. Imposibleng maabot ng kanilang mga bala ang kalaban, at ang pagpapaputok ay maglalantad lamang ng kanilang posisyon. Sumigaw ng galit ang komandante, ito ay utos mula sa itaas. Ano pa ba ang magagawa ko? Wala sa loob na sumunod ang mga machine gunner, at mabilis nilang pinaputok ang lahat ng kanilang bala, ngunit wala itong naging epekto. Dahil sa napakalakas na putok ng mga Aleman, napilitan ang ibang unit na umatras bago pa man matapos ang pag-atake. Hindi lamang nabigo ang putok ng machine gun na makatulong, kundi inilantad pa nito ang kanilang posisyon. Ang mga tropang Aleman, na ngayon may pagkakataong gumanti, ay itinutuon ng kanilang artilyeriya sa kanila at nagsimulang polanan ng bala ang kanilang lugar. Sumigaw ang komandante upang utusan ang mga sundalo na magtago sa loob ng mga bunker. Hindi mabilang na mga bala ang bumuhos, agad na pumatay sa ilang sundalo at nag-iwan ng marami pang malubhang sugatan. Sa kabila ng matinding pambobomba, tumakbo ang komandante patungo sa pansamantalang estasyon ng mga mediko at nanawagan sa kanila na sumama sa kanya upang iligtas ang mga sugatan. Ngunit nang sila'y kakalabas pa lamang, isang bala ang tumama sa estasyon ng mga mediko sa likuran nila, at sa isang iglap ay pumatay ng 12-dosenang sugatan at mga mediko. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa paligid, at ang mga sundalo ay nagsiksikan sa mga trinchera, umaawit ng mga kanta mula sa kanilang mga bayan upang maibsan ang kanilang matinding takot. Nang sa wakas ay tumigil ang pambobomba, wasak na wasak ang larangan ng labanan. Marami pang sundalo ang napatay, at ang kumpanyang dati ng halos maubos ay lalo pang nalugmok. Mabilis na tinipon ng komandante ang mga pinuno ng Clayton para sa isang pulong. Sinabi niya sa kanila na alam na ngayon ng kaaway ang kanilang tunay na lakas at maaari itong maglunsad ng kontra-atake anumang oras. Kailangan nilang ipagtanggol ang posisyong iyon sa anumang paraan, at walang darating na tulong. Mula ngayon, tanging ang kanilang mga sarili na lamang ang maaari nilang sandalan. Sa sandaling iyon, may lumitaw na isang eroplano ng Aleman sa himpapawid. Inakala ng mga sundalo na isa na naman itong pambobomba, kaya agad silang yumuko at nagkubli sa mga trinchera. Ngunit ikinagulat nila nang hindi ito maghulog ng mga bomba, kundi mga nagkalat na polyeto na nag-aalok ng ligtas na pagtrato sa sinumang handang sumuko. Pinagtawanan ng mga sundalo ang ganitong gawain, itinuturing itong katawa-tawa at walang hiya. Ngunit sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating ang instruktor pampolitika na halatang balisa at inutusan ang lahat na huwag basahin ang mga polyeto, nagbabala na ang sinumang susuway ay haharap sa isang hukom militar. Ang asal ng instruktor ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa mga sundalo. Isinugal nila ang kanilang mga buhay sa harapan ng labanan, nakikipaglaban at namamatay para sa kanilang bayan, ngunit niyang pinakapayak na tiwala ay hindi pa rin ibinibigay sa kanila. Tumayo ang mga sundalo upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pagkatapos nito, inutusan ng instruktor ang ilang lalaki na tipunin ang lahat ng polyetong nagkalat malapit sa nayon at ibigay sa kanya upang siya mismo ang magsunog ng mga ito. Ngunit ang mas lalong nagpabigat sa loob ng mga sundalo kaysa sa kilos ng instruktor ay ang katotohanang hindi pa rin dumarating ang kanilang mga sandata at pagkain. At ngayon, ang mas nakatataas ay nagpadala pa ng isang espesyal na komisyoner upang bantayan ang labanan. Mayroon siyang napakalawak na kapangyarihan. Pagdating niya, agad niyang pinuna ang instruktor sa kabiguan nito sa tungkulin, sinabing sa kanyang pagpunta roon ay nakita pa niya ang isang bukas na lugar na natatakpan pa rin ng mga polyeto. Diretso siyang lumapit sa komandante ng kumpanya at inutusan itong magpadala ng mga tauhan upang agad na tipunin ang mga polyetong iyon. Tahasang tumanggi ang komandante, sinabing ang lugar na iyon ay nasa ilalim ng putok ng kaaway at hindi niya isusugal ang buhay ng kanyang mga sundalo para sa isang walang saysay na gawain. Nang makita ng komisyoner kung gaano katatag ang paninindigan ng komandante, nagpasya siyang siya mismo ang magsiyasat sa bawat sundalo. Nakaramdam ng matinding kahihiyan ang mga sundalo. Isang veterano, na ayaw sumunod, ang tumangging pasya Saturday. Dahil pakiramdam ng komisyoner ay hinahamon ang kanyang autoridad, binunot niya ang kanyang pistola, kinasa ito, at itinutok sa ulo ng veterano. Matapos ang matinding pakiusap ng komandante ng kumpanya, napilitan ang veterano na ibukas ang kanyang uniforme, puno ng kahihiyan. Bagamat walang natagpuan, hindi pa rin nasiyahan ng komisyoner at iginiit na isa-isang halughugin ang lahat. Sa huli, may natagpuan siyang isang polyeto sa isa pang veterano. Ginamit lamang iyon ng sundalo upang igulong ang isang sigarilyo, ngunit tumanggi ang komisyoner na maniwala at iginiit na dalhin siya para litisin.
Ang veteranong iyon ang unang sumugod sa nayon noong labanan, at kilalang-kilala ng komandante ang kanyang pagkatao. Agad niyang tinawagan ang komandante ng rehimento upang ipakiusap ang sundalo, ngunit patakaran ang umiiral. At gaano man niya ipaliwanag ang sitwasyon, iginiit ng komandante ng rehimento na sundin ang utos. Sa huli, wala na lamang magawa ang lahat kundi panoorin habang inihahatid ng komisyoner ang veterano. Hindi pa sila nakakalayo ng ilang hakbang nang biglang pumutok ang putukan ng mga Aleman. Agad na tinamaan sa hita ang baguhang komisyoner. Mabilis na sumugod ang veterano upang iligtas siya, kinaladkad siya papasok sa isang hukay na gawa ng pagsabog, at nagawang iligtas ang kanyang buhay. Ang bodyguard ng komisyoner, na balot ng takot, ay nakasubsob sa tabi nila, nanginginig at hindi makagalaw, tuluyang binaliwala ang nagdaang alitan, tinulungan ng veterano ang komisyoner na balutan ang kanyang sugat. Ngunit nanatiling walang utang na loob ang lalaki, patuloy na iniinsulto siya at tinatakot gamit ang pistola, binabalaan siyang huwag mag-isip na tumakas. Sumagot ang veterano. Dahil sugatan sa binti ang komisyoner at patuloy pang hinaharangan ng lakas putok ng kaaway ang kanilang daraanan, wala silang magawa kundi maghintay hanggang sa dumilim bago muling kumilos. Pagsapit ng gabi, paulit-ulit na ibinubulong ng komisyoner sa sarili na lahat ng ginawa niya ay para sa batas, at hindi niya maintindihan kung bakit kinamumuhian siya ng lahat at dinuduraan pa siya. Sinabi ng veterano na iyon ay dahil siya'y matigas ang ulo at hindi marunong mag-adjust, at sa digmaan, ang samahan ng mga magkakasama ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa isang malamig at walang pusong batas. Hindi ito maunawaan ng komisyoner at kinwestiyon ang veterano. Napatahimik ang komisyoner sa mga sinabi ng veterano, at silang dalawa ay tahimik na nakaupo, nakatingala sa langit. Sa sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng nagmamadaling mga yapak sa malapit. Mga Aleman iyon na naglulunsad ng pag-atake sa gabi. Mabilis na damapa ang veterano at ang komisyoner at nagkunwaring patay. Itinayo ng mga sundalong Aleman ang kanilang machine gun sa mismong tabi nila. Habang ang kanilang mga kasamahan sa nayon ay wala pang kaalam-alam sa panganib at nagkukubli sa dilim, kumilos ng mabilis ang veterano, pinatay ang dalawang Aleman sa malapit gamit ang kanyang kutsilyo, pagkatapos ay inagaw ang kanilang machine gun at nagpaputok mula sa likuran. Ang biglaang putukan ay nagulat sa mga natutulog na sundalo na agad na sumali sa labanan. Nabigla ang mga Aleman at mabilis na nalipol. Ngunit bigla namang sumugod ang napakaraming tropang Aleman. Lumalabas na ang naunang pag-atake ay ang kanilang pangunang unit lamang, at ngayon ay inilulunsad na ng pangunahing puwersa ang isang mabagsik na pagsalakay. Sa harap ng napakalakas na kaaway, mabilis na nabasag ang linya ng depensa ng mga Sobyet. Agad na inutusan ng komandante ng kumpanya ang lahat na iwan ang mga pasulong na posisyon at umatras upang ipagtanggol ang nayon, ang kanilang huling linya ng paglaban. Habang umatras sila patungo sa nayon, hindi napigil ang mag-usap-usap ng mga sundalo. Kung hindi dahil sa babala ng veterano, matagal na sanang nalipol ang kanilang unit. Matapos magkasama sa loob ng isang araw at masaksihan ang tapang ng veterano, tuluyan ang naunawaan ng komisyoner ang tunay nitong pagkatao at ang kalupitan ng digmaan. Sinabi ng komisyoner sa veterano na umalis na ito, na nabayaran na niya ang kanyang mga ginawa, at ang sarili niyang sugat ay pabigat lamang. Ngunit hindi kailanman iiwan ng veterano ang kanyang mga kasamahan. Hinayla niya pataas ang komisyoner at ang gwardya nito, tinulungan silang maglakad papunta sa punong himpilan ng rehimento. Hindi pa sila nakakalayo nang mamataan sila ng isang pananambang ng mga sundalong Aleman. At ang veterano ay agad na nabaril at napatay. Ang takot na gwardya ay nataranta, mabilis na naglabas ng isang polyeto, lumuhad sa lupa, at nakiusap sa mga Aleman na patawarin siya, sinasabing handa siyang sumuko. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga Aleman. Pinulot nila ang isang pistola mula sa lupa at inutusan siyang patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili niyang opisyal. Tinitigan siya ng komisyoner nang hindi makapaniwala. Napakarami niyang pinaghinalaan, ngunit ang taong pinagkatiwalaan niya ang siyang naging duwag. Sa matinding pagnanais na mabuhay, dahan-daang itinaas ng gwardya ang pistola at itinutok ito sa kanya. Tumingin ang komisyoner sa bumagsak na veteranong kanyang inapi, saka bumaling at ngumiti. Hindi makayang harapin ang sarili niyang kaduwagan, pinili ng gwardya na kitlin ang sarili niyang buhay, at ang komisyoner ay nabaril at napatay sa mismong lugar. Isang sundalong Sobyet na hindi nakatakas sa pag-atres ang nagkubli sa isang basement. Marunong siyang umintindi ng Aleman at narinig niya ang plano ng komandante ng kaaway. Hindi balak ng mga Aleman na direktang lusubin ang nayon. Naghahanda silang maglunsad ng isang malawakang pambobomba gamit ang mga mortar. Tahimik siyang nakatakas mula sa basement at tumakbo pabalik sa nayon upang ipaalam ang balita sa komandante ng kumpanya.
Kapag hindi sila umatras ngayon, lahat sila ay mamamatay. Nagbilang ng tauhan ang komandante. Sa buong kumpanya, 32 lalaki na lamang ang natitira. Ang patuloy na paghawak sa nayon ay magiging isang walang saysay na patayan. Ngunit ang utos mula sa itaas ay ipagtanggol ito hanggang sa huling tao. Hindi matanggap ng komandante na mamatay ng walang kabuluhan ang kanyang mga tauhan. Kaya nagpasya siyang utusan ng instructor na pangunahan ang iba sa pag-atres, habang siya at 2 veterano ang may iwan upang katawanin ang kumpanya at ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ilang minuto ang lumipas, isang flares ang lumipad sa kalangitan ng gabi. Habang inilalabas ng instructor ang mga lalaki palabas ng nayon, pinakawalan ng mga Aleman ang 12-dosenang mortar, walang tigil na binomba ang nayon. Pagkatapos ng pambobomba, nilamon ng apoy ang buong nayon. Isa sa mga veterano ang napatay sa pagsabog. Nagsimulang halughugin ng mga Aleman ang mga guho, hindi nila alam na naghihintay ang komandante na nakaabang na ang kanyang machine gun. Matapos ang isang mabagsik na putukan, hindi mabilang na mga kaaway ang bumagsak, ngunit wala ng pag-asa ang sitwasyon. Batid na walang saysay ang ipagpatuloy ang laban, nagpasya ang 2 natitirang buhay na umatras. Nang makabalik sa punong himpilan ng mga labi ng kumpanya, hindi sila sinalubong ng aliw o papuri, kundi ng matinding pagsita mula sa komandante ng rehimento. Tinanong niya kung bakit sinuwi nila ang utos at umatras ng walang pahintulot, at inutusan silang bumalik sa harapan upang tabyusan ang kanilang pagkakamali. Galit na sumagot ang komandante ng kumpanya, sinabing ang pagbabalik sa nayon ay katumbas ng pagpapadala sa kanyang mga tauhan sa kamatayan. Hindi sila takot sa sakripisyo, ngunit hindi nila matatanggap ang mamatay ng walang saysay. Wala nang ibang pagpipilian, tinawag siya ng komandante ng rehimento sa loob ng tolda at sinabi ang katotohanan mula pa noong araw na nasakop nila ang nayon. Nagkamali ang mga Aleman sa paniniwalang ang kanilang kaharap ay ang pangunahing hukbo ng mga Sobyet. Nalaman ito ng mga nakatataas at sinadyang utusan silang hawakan ang nayon at tumulong sa mga susunod pang pag-atake. Ang tunay na layunin ay paniwalain ng mga Aleman na ito nga ang pangunahing hukbo ng Sobyet. Ngayon, kumagat na ang mga Aleman sa Pain, nagtipon ng napakalalaking puwersa upang magsagawa ng kontra-atake sa nayon, habang ang tunay na pangunahing hukbo ng Sobyet ay naglulunsad ng offensiba sa ibang lugar. Ang tungkulin ng kanilang unit ay itali ang mga tropang Aleman upang makamit ng mas malaking hukbo ang tagumpay. Nang marinig ito, tuluyang naunawaan ng komandante ng kumpanya ang lahat. Ginamit lamang ang kanilang unit bilang pain ng kanyan, kaya't malinaw kung bakit hindi kailanman dumating ang mga dagdag na tauhan at supply. Matapos ang isang sandali ng mapait na pagkadismaya, tinanggap niya ang utos. Sa huling eksena ng pelikula, pinangunahan ng komandante ng kumpanya ang kanyang mga tauhan pabalik sa nayon ng hindi lumilingon. Walang nagsalita kahit isang salita sa daan, dahil alam nilang sa pagkakataong ito ay wala nang babalikan. Sa digmaan, kung minsan ay kailangang magsakripisyo ng iilan para sa tagumpay ng nakararami. Ito ang labanan. Sa RV, nakilala bilang Hill Ingan ng karne ng digmaan, isa sa mga pinakatrahedyang labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagtagal ito mula Enero taong 1942 hanggang Marso taong 1943, at nagdulot ng mahigit 2 milyong casualty sa magkabilang panig, kung saan ang hukbong pula ng Sobyet ay nawala ng mahigit 7 milyong tao, 4 na beses na mas marami kaysa sa mga Aleman. Gayunman, natabunan ang labanan sa RV ng labanan sa Stalingrad, at kakaunti na lamang ang nakaalam ngayon sa tunay na nangyari. Sa katunayan, napakahalaga ng kampanya sa Rusev sa Eastern Front, dahil pinigil nito ang napakalaking puwersa ng mga Aleman at nag-ambag sa tuluyang pagkawasak ng German 6th Army. Kung wala ang Rusev, malamang ay walang tagumpay ang mga Sobyet sa Stalingrad. Para sa mga lumaban sa labanan na ito, wala silang ibang kahulugan kundi mga numero lamang. Ito ang malamig at walang awang realidad ng digmaan, kung saan walang puwang ang awa at init ng damdamin. At dito nagtatapos ang pelikula. Ayos, mga kapwa ko mahilig sa pelikula. Iyan na ang lahat para sa video ngayon. Maraming salamat sa panunood, at magkikita tayo sa susunod.